Tara. What's up sa inyo mga ka-Jose? So, time now is 9:48. Okay, nakalagay dito almost 5 hours ang ating travel time. 4 hours and 54 minutes. Dito pa tayo sa Baguio. Mula doon sa ating homestay. Okay, ang nakapin na sa akin is yung Sagada Tourist, ano ba yan? Tourist office, no? So para makapag-inquire na rin tayo ng ating pagpunta sa Marlboro Hill. Okay. Alright guys, kakalis lang natin sa ating homestay. Okay, shinare namin sa inyo kagabi. Okay, so okay siya, all goods. Wala kami masabi. Worth it naman yung binayaran namin doon, 400 per head. Pero nandun na lahat. Nandun na lahat ng kailangan mo. May heater na rin sila pag maliligo ka. Alright, so right now, ang pinina natin sa Google Map is Sagada Tourist Office. Para magpa-schedule tayo ng ng visit or makapunta sa Marlboro Hills. Okay? So bukas yung mangyayari. Samahan nyo kami. For sure, malalamigan kami dahil dadaanan namin ng Atok Benguet. Medyo loaded lang kami kasi siyempre marami kaming gamit, tas medyo nadagdagan dahil siyempre iba may basa, may basang damit, tapos yung iba siyempre pasalubong. Bumili na kami kagabi sa night market sa Burnham Park. Okay, so kahit na alas 10 na 9:55, malamig pa rin. Okay, malamig ang hangin. May araw pero malamig ang hangin. So yan, papanik tayo ng Baguio, town proper or city proper. Okay, so yung full bar pa naman tayo. Total ng kilometer na natatakbo ni NMAX mula nang umalis tayo sa Marikina, 310 kilometer na. Okay, medyo na-challenge yung makina ni NMAX. Buti nakapagpalit kami ng bola tsaka ng belt. So panatag ang kalooban natin na hindi tayo mapuputulan ng belt nito. Sana lang dun sa papanik ng Sagada kayanin niya. So update na lang namin kayo guys. Alright guys, so guys, nandito na kami sa Atok. And kung makikita nyo naman ang aming dinadaanan ngayon, ay hindi siya ganun kadali. Diba? Hindi pa naka-indicate dito kung tama ito. Kung bababat, uy, ba't kuminto? Nakabahan ako, baka hindi niya kaya. May mga buhangin dito. Ito, nagdahan-dahan tayo. And time now guys is 12:16, tanghaling tapat. Lamig-lamig. 12:16, para tayong parang hapon sa Baguio. Pag gantong kalamig yung hangin, kahit na dumapa ka dyan sa sahig, ayun, wow, ganda. Dito na tayo guys sa Alsema Highway. Yan guys, Ayan naman yung dinadaanan natin guys. Panalong panalo. Wow. Ito mo ba yan? Taas na natin bumabara na yung pahinga ko. Papanik pa rin ulit. Kanina pa tayo papanik papanik. Ako yun lang, mukhang may nasiraan tayo mga idol. Yan. Ay hindi, nagana lang, nagka-carwash. Hopya. Ang lamig, tanghalin tapat. Dito, stop over. Ayan siya guys. Wow, ganda sa baba. Sagada.
Galing ka doon, sir? Kahapon. Ano ka, nag-Marlboro ka? Hindi. Ay, sa ano, sa Pupo. Hmm, Bakit? Wala yung ano, pero Malboro na lang. Marlboro na lang. Oo. Nung nandun ako, pangit yung weather eh. Pangit yung weather. Kahapon ng umaga, wala yung sea of clouds. Oh, patatas. Oh, patatas yan. Ayun guys. May nire-recommend pa sa atin si sir na sa Bontok nga daw tayo dumaan ng pabalik. Bana. Oo, para makita natin yung ano, Banawi Rice Terraces. Ipugaw. Oh, doon tayo dumaan. Uy, ang lamig. Grabe kaganda dito guys. Solid na solid. Actually, hindi lang yung Sagada yung may enjoy mo eh. Yung biyahe din eh. Di ba? Ayun yung talagang, for me, quality time. Quality time din tong bumabiyahe kahit nakakapagod. Quality time pa rin to eh. Sa mga mag-couple dyan, mag-asawa, boyfriend, girlfriend, mag-ano kayo, bumiyahe kayo, mag-long ride kayo kahit paminsan-minsan. Kahit na medyo tight budget, magagawa naman ng paraan yan kasi sabi ko nga nung una, yung oras kasi hindi yan nabibili. Kailan nyo pa gagawin yan kapag ugod-ugod na kayo? Kailan nyo pa yung pupuntahan yung gusto nyong puntahan kapag di nyo na kaya? Kaya kami, as much as possible, pag 50 to 60, 70, doon mo gagawin pag retired ka na. Kasi masyado kang focus sa trabaho. So, habang bata ka, gawin mo ng paraan. Pagpunta-punta ka kung saan mo gusto. Ang daming magagandang lugar sa Pilipinas na hindi tayo aware. So, yun lang guys. Habang bata ka pa, habang kaya mo pa, bumiyahe ka ng bumiyahe, libutin mo yung buong Pilipinas. Kasi once na nagkaedad ka na, manghihinayang ka na lang na sana ginawa ko to nung bata ako. Hindi ko, ang tawag doon, hindi ko masyadong inubos yung oras ko sa ano, puro trabaho. Ayun no, nakikita nyo lang yung nakikita namin ngayon no. Ang mga hindi pa nakakapanik ha, napakaganda ng ano, Pilipinas. Dito tayo ngayon sa Cordillera. Tanghaling tapat 12:23. Pero kita mo naman, napakalamig. Iba rin talaga kapag naka two wheels ka, kapag naka motor ka, kumpara na naka four wheels ka. Limitado lang yung nakikita mo. Like na kapag naka motor ka, nakikita mo yung hampas ng hangin real time. Hindi ka nakatago dun sa aircon ng ano mo, ng sasakyan mo. Oo, nandun tayo sa fact na mas mataas ang risk pagdating sa aksidente, pero syempre mag-iingat ka. Kaya nga bago tayo magmotor, pag-aralan natin. Ayun. Kaya nga bago tayo magmotor-motor, dapat aralin natin yung mga safety standards. Ay! Grabe naman 'yon. Yung katulad ng ganun, guys. Medyo nagmamadali si Kuya. Ito na tayo guys, Halsema. Paano ba ang pronunciation? Halsema or Halsema? Ito naman guys, ang pacing lang natin, mga 40 lang tayo dito. Lalo na pag may kasabayan tayong mga truck. Yan, 40, mabilis na yung 60. Kasi paangat eh. Ayan o, makikita nyo naman yung speedometer ko. 40 lang. Ayun o. Nakasalubong natin kanina si Sir. Solo ride lang si Sir. Pero syempre taga ano lang naman siya, Benguet din daw no, Bobby. Taga Benguet lang din siya pero Mountain Province, pero kaya alam niya rin yung mga yung mga aktibidades, yung mga event. Music na. Dito din naman lang, ito yung bata. Ting ni Kuya kanina. Over bundok. Oh. So, punta sabi natin. Highest point na, babe. Highest point tayo.
Pero this is the first highest point. Meron na kasi new highest point. Hoy, matrasan ka. Ba tayo? Hupya. May view deck ba dito? That's the only view deck. Come on, let's go. Let's take a photo. Atak Benguet. Hi guys, ang ganda. Wow. Wow naman. Ang lamig. Wow naman. Tira kita. Dito, highest point. Is natin. 5, 4, 3, 2, 1. Teka. Sunog yung brake pad natin. Init. Nagulat ako kasi nakadin na ako pero umaandar pa rin tayo. Kaya yung nagkaroon akong pagkakataon na huminto. Sabi ko hinto muna. Sobrang init Init ng natin, brake pad Aray ko na. Alright guys. Alright guys, so we're just 34 minutes away from Sagada. Ayan, so kita nyo naman yung dinadaanan namin ngayon, talagang papanik. Pumanik kami, tapos binaba kami, tapos papanik na naman kami ngayon. As you can see here, come on here. Come on NMAX. Come on. You can do it NMAX. You can do it Dekugo. Okay. Grabe na. Wow. What are you trying to do? Ano yan? Kasing daanan yung binigay sa atin. Wala bang iba? Wala bang ibang daanan? Oh. Puro babalik ta zigzag. Ito pa. Ano to? Ano to? Ito na. Ito yung literal na pinapalik mo talaga yung bundok. Grabe naman. Ano itong binigay sa atin? Ito daw. Nasa taas ulit tayo ng bundok. Kanina binaba na tayo. Grabe yun. Ito ba isa? Grabe na. Yan. Pagkita ko pa lang sa map sabi ko, grabe yung bituka. Bitukang bituka to Ito na naman, sampangat na naman tayo mga kapuso. Hey! Hey! Buti na lang, wala tayong nakakasalubong na truck. Ito na naman. Bigay lang tayo ng signal. Hey! Ano to? Ano to?
Ano to, idol? Ano to? Literal na pinanik namin yung bundok. Pagkakaiba lang ispatag, pero papanik talaga ng bundok. Oh. Habang may bandaan dyan. Ano to? Bangon sa Labang Road? Sa Labang. Ito na naman tayo. Laban lang. Ayan, kaya naman ni NMAX. In fairness. Oh. Oh, kasi nga straight yung line, ay yung ano, yung daanan. Unlike nun dati sa Marupo campsite, pahinto-hinto tayo. Grabe! Lakas ni Deco, ang lakas ni Deco, go! Hop! Ito na naman tayo. Wow! Sisiguraduhin naman na ano yan, pay off lahat ng pinaghirapan nating daanan. Hop. Uy, grabe. Taas na namin. Ayun na. Kinakaya naman. 28 minutes na lang. Grabe yun. Nandun kami sa baba ng mga bahay kanina eh. Ngayon nasa taas na naman eh. Naku, may isang siko na ano. May isang siko na mahirap daanan. Shit, may ka. Uy, nako. Grabe yun. Eto, isang siko na naman. Welo lang, welo. Oh my goodness. Ito na naman. Grabe oh. Ahon na ahon oh. Ang baba na ng bundok sa atin. Ah. Oo. Tama to. Oo. Dito to. Sagada to eh. Okay, wala na yung bituka. Nakaraos tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon oh, sagada oh. Sagada! Sagada! Wow! Oh, gaganda ng puno! Kaya nga. Nandun kami sa mga bahay-bahay dun oh. Wow! Ang pangalan nito? Tambingan na kami. Nasa Tambingan Road na kami. 24 minutes. Sulit ang pagod. Kahit na 6 hours ang biyahe mula Baguio. Grabe. Wag lang mga lubak-lubak. Ganda! Ang ganda! Ganda!
Ganda! Oops, saka. Hindi siguro. Hmm. Hmm. Nine kilometers. Oh, pabababayin na naman tayo. Papababayin na naman tayo. Patapos tayong ano. Tayong pata. Para tayong paano yun. Papanikin ng pakatarik. Ngayon, papababayin naman tayo. Usong naman. Kaya okay rin kaya okay din yung ano yung magpalit tayo ng brake pad sa harap. Imagine kung hindi. Diba? Medyo ano yun lang natin kasi medyo alalayan lang natin, baka hindi kumagat yung preno. Ito nga, dahan-dahan lang. Hindi na. Hindi, tama. Siguro ano to, shortcut ng Sagada. Teka. Sunog yung brake pad natin. Kasi pababa tayo. Mas mabigat tayo. Okay, baba muna. Baba. Amoy mo? Baba ka muna. Baba ka muna. Palamigin muna natin. Palamigin muna natin. Sunog. Mainit yan. Tignan mo. Init. Oo, tarik. Hindi, itong pababa. Kasi yung preno natin nakadiki. So syempre, pinipigilan niya umandar. Dahil nga patarik, mabigat tayo. Nahirapan din yung preno. So kailangan mong palambutin. Nagulat ako kasi nakadi na ako pero umaandar pa rin tayo. Kaya yung nagkaroon akong pagkakataon na huminto. Sabi ko, hinto muna. Sobrang init Init ng natin, brake pad Aray ko, putang na. Tapos pati sa harap. Pati sa harap yan. Init yan. Kailangan yan, palamigin mo muna. Grabe yun. Dinaanan natin. Literal na panikbundok So guys, stop over muna tayo guys. Kasi ang NMAX natin. Hindi na kumakapit yung preno sa sobrang pababa. Kanina, sobrang tarik. Ngayon, sobrang pababa naman. Pinapalik niya kami sa bundok tapos binababa naman kami. Ay nako. Kinabahan na ako kanina kaya yung may pagkakataon na huminto na muna kami. Nga natin kung ano pa. Palamigin muna natin. 21 minutes na lang, nasa Sagada na tayo guys. Ay nako. Hop. Teka lang, pahinga muna tayo. Kaya mo ba? Mahirapan ka dyan. Ano na lang, 5 minutes. 2 kilometers na lang
Kaya mo ba? Hindi, dyan lang sa may, sa may tulay lang. Ayan. Kaya mo? Kaya na. Para ako na lang. Oo, inaano ko lang, ginaganon-ganon ko lang. Ay. Ayun na. Pahinga muna. Di, guess what? Papanik na naman tayo. Oo. Bigat kasi natin. Ano naman dito, nakababa ka naman ng kayo. Oo. May difference ba? Oo, may iba. Sige. Yan natin. Pausok yan. See? Mainit siya. Hop. It's important. Lagyan mo ba? Wala bang ano, tubig dyan sa ilog? Tama tubig dyan sa ilog? Oh, init. Wala na. Gaya man ka. Nag-offer ng joiner. Pero yung homestay mo dito. In 800 meters, your destination. Your destination is on the right. Dito si Joanne Homestay. Ako po. Okay, Joanne po. Homestay. Meron po. Ay, magandang hapon po. Kailan niyo sa baba? Ah, 2 nights kayo, ma? Opo. baba muna tayo. Yung gamit. Di mo na? Yung... Bako lang po yung top box. Sana umabot. Kung hindi, pwede namang i-ano kayo ng guide mo. Ito na. Ah. Taga saan po kayo, ma'am? Marikina. Let's go, man.
Yung BF Tangas, exclusively for Bumudok Falls lang po siya. So kung plano nyo po pumunta ng Bumudok Falls, ito na lang po yung i-contact nyo kasi shuttle lang po yung to-provide ng other organizations dito. Papunta doon. But sadly po, Bumudok Falls is closed po today hanggang tomorrow. And then dito sa side naman na to, this is what we call the DIY tours or the do-it-yourself tours. Ito po yung mga places dito sa Sagara na pwede nyo bisitahin na kayo-kayo na lang at hindi na kailangan ng tour guide. Okay. Though yung others is by appointment po siya, so kailangan nyo pong magpa-book before kayo pumunta doon. And some others are private property, so especially yung mga farm po dito, so tawagin nyo lang po sila before kayo pumunta. May naka-indicate naman pong contact number dyan, so sila na lang po yung tawagan ninyo. And then, yung entrance fees pa po nila is nag-range siya ng 20 pesos. And then dito naman sa center, ito yung may mga photographic images dito sa center hanggang dito sa likod. Yan po yung mga mandatory ang tour guide. So hindi kayo makakapasok sa mga places na yan kapag wala po kayong tour guide. Yes po. And then yung may naka-indicate naman pong guide fee dyan. Fixed na po yan. So kahit nadadalawa lang kayo is yan po yung magiging price niya. And then pati yun na rin po yung shuttle fee. And then we also have what we call the merge tour. So kung gusto nyo mag-Marlboro to Blue Soil, yung Marlboro to Blue Soil, which magte-trekking pa po kayong papuntang Marlboro, and then for sunrise viewing, and then bababa sa may Blue Soil. And then yung time po pala nito, yung expected time of departure po dito is mga 4:30 AM. Yung po yung expected departure yung papunta sa may drop-off ng Marlboro. And then, we also have here what we call the cave connection, in which mag-enter kayo po dito sa may Lumiang Cave and then exit sa may Sumaging Cave. And then, dito naman po sa may Tokan Trail, included na din po dito yung hanging coffins and then yung Bukong Falls. Dito na rin po kayo mag-exit. Yan po. And then, we also have here the reminders. Pakibasa na lang po para alam po natin kung anong gagawin natin dito sa Sagara. Alright guys, so ayun, galing na tayo doon sa tourism office nila. And kumuha tayo ng permit para makapag-tour sa mga beautiful places here in Sagada. So right now, makapag-coordinate tayo sa mga binigay na contact numbers nila para mag-ask kung pwede na lang tayo mag-joiners kasi per 10 is 800 pesos. So kung hindi nyo ma-meet yung number na yun, let's say dalawa lang talaga kayo, ganun pa rin ang babayaran nyo. Diba B? So try muna natin. Nakita natin ayun, Sagas. Ako po. Sir, pwedeng magtanong, meron bang available, joiners lang, dalawa? Hi guys, so good morning sa inyo. Time now is almost 4 a.m. in the morning. And nakapagpa-schedule na tayo ng ating visit for Marlboro Hills and Blue Soil. So pipick upin kami ng shuttle by 4 a.m. So buti ka mo is nakapag-coordinate kami sa mga tourist office. Okay, may mga agency kasi na they can manage the tour. Okay, so especially for those na yun nga, hindi naman sila 10 packs, so naghahanap sila ng mga kasabay, parang joiners, ganun. So kahit pa paano, malilesen naman yung babayaran nyo. Kasi kapag dalawa lang kayo, parang per tourist is parang 800 sa Marlboro Hills lang yun. So for this one, kahit pa paano is naka-discount naman kami. So ang babayaran namin para dun sa dalawang visit na sa Marlboro tsaka sa Blue Soil is 650 per head. Okay. Pero kung dalawa lang kami, wala kami kasabay, hindi kami nag-joiners, kano aabutin? 1,000 din. If in case na dalawa lang kami, hindi kami nag-joiners, so total amount na babayaran namin is roughly 2,900. So medyo mabigat din if dalawa lang talaga kayo. Pero yun nga, good thing is nakapag-coordinate kami sa mga agency shuttle office. Alright, so antayin na lang natin. It's about 4 a.m. Antayin na lang natin yung van. Okay?
Samahan niyo kami. Guys, andito na naman. May another van na naman na parating. Ito na nga. Nagsisenyas na eh. Iyon, no? Let's go. Dalawa lang tayo. Ay, 50 lang scarf tsaka ano. Bonnet. Maganda yung white to. Maganda yung white. Alright. So, tingnan kami guys sa ano, papanik ng Marlboro Hills. Sorry ha. Ayun lang. Sige po. Nabalita tao ni Imaw. So ayun guys, time now is 6:10. Okay, so mga 20 minutes pa siguro. Sabi kasi is 45 to 1 hour trekking. So ayun si Mrs. Oh. Yes man. Yes man. Yes man. Ay, ang ganda. Parang cinematic B. Ganda. Ayan guys, so update namin kayo mamaya kapag ano na, pag nasa tuktok na kami ng Marlboro Hills. Okay? Puro na langit na bidyo at amari ka ng hangin sa iyong di na ako'y nababaro giruot sa awiting kong ito. Ang palseto eh. Alright guys, papakita namin sa inyo yung papanik ng Marlboro Hills. Alright. Alright. Ayan guys, oh. Okay, so ayan siya guys. Puro puno. Puro puno. Okay. So 6:15. So 15 minutes na lang. Nandun na kami sa tuktok. So sabi naman dito ang recommended na pagpanik talaga is 5:30. So kung ang travel nyo is 45 minutes to 1 hour. So 6:30 to 6:15. Yan. Okay. Okay na yun naman yun, oh. Yes. Grabe. So sobrang kapal tayo ng damit kasi nga malamig. Pero nung nag-trek ka, pagpapawisan ka rin, hubarin mo rin. So eto, binuksan ko na lang kasi makapal to eh. Pang Korean to eh. Puro ang langit para sa'yo. Alright, so dito na tayo. Hindi ko alam guys kung nasa na tayo, pero alam ko malapit na. Para sa'yo. Puro ang langit ng hiro habarabing arabero biri hirung hiraru para sa'yo. Okay guys, so malapit na tayo sa tuktok. Ito na to, kita ko na yan, puro ulap na yan. Pumusok ang bibig namin. Pumusok na yung bibig namin. Yun na. Ay, mabagal kami, may opera to eh. Ay, lang. Alas 7 po, meet up po natin dito.
Okay. Okay, dito na tayo guys. Alright. Ganda lang ba? Ha? Kinain nila, kaya talaga naman ba? Babe, join ko tayo. Yun lang. Sa sobrang lamig, hindi na naman nagko-connect yung yung mic. Ayun, nag-connect na. Okay. So, what is up sa inyo mga ka-Jose? Kita nyo ba yan? Going back to Baguio na kami and then going back to Manila after. So, ang oras ngayon is 6:12. Okay. So nakita niyo naman sa mga video, wow, ganda ng Halsema, ang ganda ng mga rock formation. Kita niyo naman sa mga video kahapon kung gaano kaganda yung Sagada. Alright, so ngayon, pabalik tayo. Ito yung Halsema Highway. Okay. Medyo mas maayos yung dinaanan namin ngayon. Kumpara doon sa nung hapon na papunta kami sa Sagada, na doon sa homestay namin. So ngayon, yan ang Halsema Highway. Napakaganda. So hindi ko na i-vlog to na hanggang hanggang Manila. So ayan, as you can see. Wow! Ganda. Ganda. Umalis kami sa transient ng anong oras, B? Alas 5. So ngayon pa lang medyo lumiwanag. Kanina madilim talaga. Talagang todo yung todo yung tawag dyan, yung ilaw ko naka-high beam lahat. However, may isang bagay ako na medyo yun, check engine. Pero nangyari na rin kasi yan before, nawawala naman siya. So sana hindi yan serious serious issue na NMAX, kasi okay pa naman yung takbo niya. Alright, so Halsema Highway, babaybayin natin. Time now is 6:14, 145 kilometers pa bago tayo makarating sa Lion's Head ng Baguio. Pacing namin dito, maximum 60 lang, isang 40 lang, 30 to 40 lang kapag sigsag talaga. Sulit na sulit guys, kung empleyado ka, may motor kayo, jowa kayo, mag-asawa kayo, partner, 3 araw lang. Pag live kayo, idikit nyo sa rest day nyo para 5. Tapos punta kayo dito guys. Sulit na sulit. Yeah. Sulit na sulit. Ayan yan. Sulit na sulit yung guys, yung araw na ililive nyo para sa quality time nyo mag-partner, asawa or jowa. So dala lang kayo ng guys, dala lang kayo ng jacket, kahit na hindi yung makakapal, pagpatong-patungin nyo na lang. Ako kasi 2 jacket tong nakapatong sa akin, kaya all good sa all right. Hindi ko na rin na-vlog sa inyo yung yung pinag-homestayan namin sa sa Sagada, kasi wala na rin, pagod na rin pagkababa namin ng Marlboro, Blue Soil, gusto na namin magpahinga. Kaya yun. So total kilometer na tinakbo natin papunta is 438. Yan, natandaan ko. So kung magbabalikan kayo, so almost 1,000 siguro kung may mga side trip pa kayo. Yan, so isang change oil, kaya na lang isang change oil.
Pagbalik nyo ng Maynila, change oil uli kayo. Para smooth yung takbo ng sasakyan nyo. Alright, so I don't think na may nakalimutan pa akong i-share. Yung sa Baguio homestay. Isang bagay lang na kung pupunta kayo dito, isang bagay lang na gusto kong iwasan nyo is yung Tambingan Road ba yun? Tambangan Road. Basta yung i-replay nyo na lang yung video, yung kung saan nasunugan kami ng nasunugan kami ng brake pad. Okay. Sinabi ko naman doon kung ano yung nabasa kong road sa map. Guys, tingnan, wow! Wow! Woohoo! Wow! Kita to, kaya lang, syempre, iba pa rin yung nakikita ng mata mo. Di ba? Alright, so I don't think na may nakalimutan ako. Again, dito ko na rin tatapusin tong vlog natin at medyo mahaba na. So estimated ko baka umabot na to ng 1 oras. Again, this is your Ka Jose. Adios!